Ay, ano, Warren? Okay lang kayo, James? Mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa ating panambahan. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon.
Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumayin nawang lahat. Amen. Psalter 238. Psalter 238. The Church Universal. Versification ng Psalm 87. Ito ang sabi sa stanza 1. Zion founded on the mountains, God thy maker loves thee well. He has chosen thee most precious, he delights in thee to dwell. God's own city, who can all thy glory tell? Let us sing 238. Let us sing yung tatlong stanza. Zion founded on the mountains, God thy maker loves thee well. He has chosen thee most precious, he delights in thee to dwell. God sings thee, who can all thy glory tell? He that loves the people, soon shall come the Lord to know. Nations from the Lord's salvation show. Almighty God, Almighty, shall on Zion's grand bestow. When the Lord shall come, the nations, sons and daughters, he shall see. For to him there's life in Zion, and the joyful soul shall be. Praise in Zion, all the prophets are in thee. Dumako tayo sa pagbabasa. Dumako tayo sa pagbabasa ng kautusan ng Panginoon sa Deuteronomy 5. Deuteronomy 5 verse 6.
Deuteronomy 5, verse 6. Ako ang Panginoon mong Diyos, naglagpas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o na nasa ibaba sa lupa o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak, sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, wag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ituturing ng Panginoon na walang sala ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikaapat, ipangilin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ang anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki o aliping babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, upang ang iyong aliping lalaki at aliping babae ay makapagpahingang gaya mo. Alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas doon ng Panginoon mong Diyos sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ikalima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay humaba pa at para sa ikabubuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ika-6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan laban sa iyong kapwa. 10, ni huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa. Ni huwag mong pagnanasaan ng bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o ang aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. At ito ay buod na ipinaliwanag ng Panginoong Kristo sa Mateo 22 nang merong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoong Kristo, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Awitin natin ang Psalter 141. Psalter 141, Gracious Renewal and Testimony. Ito ay versification ng Psalm 51. Ito ang sabi sa stanza 2, Sinners then shall learn from me and return, O God, to thee. Savior, all my guilt remove, and my tongue shall sing thy love. Touch my silent lips, O Lord, and my mouth shall praise accord. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 141. Gracious God, my heart renew. Make my spirit bright and true. 'Cause we are away from thee. Let thy spirit dwell in me. Thy salvation's joy impart. Steadfast make my willing heart. Sinners then shall learn from me
is, O Lord, and my mouth shall praise the Lord. Not the form of sacrifice, and acceptance in thy eyes, broken hearts are in thy sight, more than sacrificial right, contrite spirit leading Christ, thou, O God, wilt not despise. Prosper Zion in thy grace, and her broken walls replace, and our righteous sacrifice shall delight thy holy eyes. We will offerings gladly make, on thy altar shall be laid. Bago tayo dumako sa ating congregational prayer, ang ating gawain sa Laguna ay kasama nating nananambahan ngayon via FB Live under the oversight of Elder Ben Catalan. At mamaya po, kung lolobin ng Panginoon, 4:30 ay meron tayong Bible study at itutuloy natin ang ating discussion regarding parables of our Lord Jesus Christ, kung loloobin ng Panginoon. Kaya wala pong essentials mamaya. And then kahapon, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil natapos natin yung Head 1, Article 1 ng Canons of Dordrecht. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na natapos natin yung article na iyon, at kung lolobin ng Diyos, nakalimutan ko kung kailan tayo magre-resume ulit, pero sa first week ng September or September 2, sa first Saturday ng September ay itutuloy natin ang ating discussion. Nawa pagtiyagaan nyo ito dahil once a month naman tayo nagka-Canons of Dordrecht para hindi tayo ma-overwhelm sa ating mga Bible study. And then, again, sa Sunday ay doon na po ang ating dinner fellowship. Nawa po, ang mga member ng Bulacan, ng Orthodox, kayo po ay makipag-fellowship sa atin sa August 20. At kasama na po doon ang ating pamimigay ng mga tracts sa ating surrounding vicinity, sa community, sa ating immediate community, para tayo ay makapag-evangelize, kung lolobin ng Panginoon, ay makahikayat pa ng mga hinirang na narito sa Kelsey. And sa last Sunday ng month ay nasa Laguna po si Pastor at doon siya mangangaral at sisimulan po yung membership class para sa mga nais maging member ng Bulacan. Yung mga nasa fellowship po sa Laguna, ay inaanyayahan po namin kayo na dumalo ng membership class. At kung matapos po yung membership class na yon, gagawin lang pong maikli yun, ay tatanungin po kayo kung gusto niyo po maging member ng ating iglesia sa Bulacan. At yun naman ang ating prayer, na ma-establish din ang ating iglesia, ang ating fellowship doon sa Laguna. Kung lolobin ng Panginoon, pagkalooban sila ng mga kalalakihan na merong kakayanan at kwalipikado na maging mga office bearer. Pero sisimulan natin yan na sila muna ay magkaroon ng mga confessing member. Kung makikita po ninyo ay meron po tayong bagong aircon. Ang hinihimok po ng council ang ating mga member na kayo po ay magbigay ng pledge kung ano lang po ang makakaya ninyo. Pwede nyo pong i-approach si Deacon Raf na kayo po ay makapagbigay ng pledge kung magkano lamang po, kung magkano po ang inyong pong pangako. Ang ating pong aircon ay, I think, umaabot ng nasa less than 38,000
meron na pong nag-pledge ng 20,000, kaya meron na lang po tayo mga 18,000 na dapat bunuin. Ngayon, kung hindi po aabot ang ating mga pledges, ay sasaluhin po ito ng ating building fund. At kaya hinihimok po ng council na makapagbigay po kayo kung lolobin ng Panginoon, ay, sa abot na inyong makakaya, kahit ano pang amount po yon, para lang po mabawasan ng ating pinambili ng ating aircon, kasi meron lang po niyang nag-abono para mabili po yan. Dahil noong linggo ay sobrang init at kawawa ang mga bata at yung mga nagbabiyahe pa galing sa mga iba pang lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na kagilagilalas ang iyong pong mga pangalan, mga katangian at ang lahat ng iyong pong mga gawa. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay nagpapahayag kung sino at kung ano ang aming Diyos. Ikaw na mahabagin, makapangyarihan, mapagbiyaya, banal at matuwid at makatarungan. Ikaw na soberano na nangangalaga sa lahat ng bagay. Bilang ang lahat ng bagay ay inyo pong nilikha, sa langit man at sa lupa, at hindi nyo ito pinabayaan na umusad mag-isa. Sapagkat walang sino man o anuman sa inyo pong mga nilikha ang merong kapangyarihan na umiral sa kanyang sarili. Maliban, ito ay nakapasailalim sa inyo pong kalooban. Ultimo, ang pinakamaliliit na detalye ng sanlibutan, ng sangnilikha, ng langit man at lupa, ay nasa ilalim ng inyo pong pagkumpas. Isa itong kamanghamanghang bagay sa amin, at nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ipinaunawa mo sa amin na ikaw nga ang may likha ng langit at lupa. Pinakita mo sa amin sa bawat araw ng aming buhay na ikaw ang nangangalaga sa buong sangnilikha. Na ang bawat paggalaw nito ay sang-ayon sa inyo pong walang hanggang panukala sa aming Panginoong Kristo. At mas lalo mo itong ipinaliwanag sa amin, ipinaunawa sa amin sa pamagitan ng inyong salita. At naunawaan namin, Panginoon, ang inyong pong kapahayagan sa buong sangnilikha ay kapahayagan ng kahatulan laban sa masasama at sa mga manggagawa ng kasalanan. Kaya hindi sapat ang kapahayagang ito upang iligtas ang sinuman. Sapagkat ang kapahayagan ng inyong salita na ipinagkaloob mo sa amin sa pamagitan ng inyong pong ebanghelyo ay nagbigay ng kaligtasan sa aming mga kaluluwa. Sapagkat nakilala ka namin sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Maliban sa aming Panginoon, imposible na makilala namin ang nag-iisang Diyos na ito. Sapagkat ang sentro at nilalaman ng buong kasulatan ay ang persona, mga gawa at mga katangian ng Panginoong Kristo, bilang sa Kanya nananalaytay ang buong pagka-Diyos at Siya ang eksaktong kapahayagan ng nag-iisa at buhay na Diyos. Nang makita namin ang Panginoong Kristo na nakapako sa krus sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, nakita namin ang kamay ng Diyos, isang kamay na makapangyarihan at hindi maikli, na siyang nagligtas sa amin. Isang makapangyarihang bisig na ang Diyos ay nagkatawang tao, inabot ang aming kapighatian hanggang impyerno, ay bumaba ang Panginoong Kristo upang ipaunawa sa amin ang aming kaligtasan ay solong gawa lamang ng aming nag-iisa at tunay na Diyos. O Diyos naming makapangyarihan, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa kagilagilalas na gawa ng biyaya, na maging sa aming mga kapighatian, maging ang pagkahulog namin sa kasalanan, o maging ang aming mga kapagsubukan at mga tukso na aming kinaharap sa bawat araw, maging ang kamatayan mismo o maging ang libingan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay gawa po ng inyo pong biyaya para sa amin. Isang biyaya na para lamang sa inyo pong mga hinirang at ipinagkait niyo po sa mga itinakwil. Isang biyaya na para lamang sa inyo pong bayan at iglesia at hindi para sa lahat ng tao. Isang biyaya na tunay na nagligtas sa amin, alang-alang sa gawa ng Panginoong Kristo.
At hindi namin kinakahiya, Panginoon, na nabubuhay lamang kami ayon sa pananampalataya sa mga bagay na hindi namin nakikita. Hindi kami lumalakad sa pamagitan ng aming mga paa. Hindi namin hinahawakan ng Panginoon sa pamagitan ng aming mga kamay. Hindi namin nakikita ang Panginoong Kristo sa pamagitan ng aming mga mata. Kundi ang bawat naming buhay at aspeto ng aming spiritualidad ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Isang spiritual na instrumento kung saang ipinakita mo sa amin ng aming Panginoong Kristo bilang tunay na kaligtasan ng aming katawan at ng aming kaluluwa. O Diyos, nawa matupad ang inyo pong kalooban dito sa lupa maging sa langit, na ang inyo pong kaluwalhatian ay mahayag sa buong sangkatauhan, lalo na sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay mahayag ang inyo pong kaluwalhatian sa kalagitnaan ng inyo pong bayan, na habang naririnig namin ang malumanay na tinig ng aming mabuting pastol, ay maunawaan namin ang kaluwalhatian ng nag-iisang Diyos, na makita namin ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Na bagamat ginagawa niyo ang lahat ng bagay para sa aming kabutihan, ngunit sa likod nito at sa ibabaw nito ay ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Jehovah, na isang tapat at hindi nagbabagong Diyos, na siyang Diyos ng Israel. At Ama, ikaw na banal na Diyos, ikaw na hindi nalulugod sa kasalanan at sa anumang karumihan at kadiliman, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat naming mga nagawang kasalanan. Nang narinig namin ang inyong pong mga salita ng kautusan, ay naunawaan namin kung gaano kami kasama, kung gaano kami nabubulok sa inyo pong harapan, kung gaano maging ang aming mga pananalangin, ang aming mga mabubuting gawa, o maging ang aming pagsisisi ng mga kasalanan at pagsampalataya ay laging merong bahid ng kasalanan. Maging ang mga mabubuting bagay nito, kung ito ang titignan mo, Panginoon, ay hindi sapat ito upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Ang totoo, maging ang aming mga mabubuting gawa, pagsampalataya at pagsisisi ng kasalanan, sapat na ito upang hatulan mo kami sa walang hanggang impyerno. Ngunit hindi dito nakasalig ang aming kaligtasan, Panginoon. Ang aming kaligtasan ay nakasalig lamang sa perpektong gawa ng Panginoong Kristo. Ang mga bagay na aming nabanggit at aming nararanasan ay bunga lamang ng gawa at kaligtasan ng Panginoong Kristo. Kaya humingi kami ng kapatawaran, O Diyos, na sa araw-araw naming ginagawa ay naroon ang kasalanan, naroon ang prinsipyo ng kamatayan na umiiral pa rin sa amin. Nananaghoy kami sa iyo, Panginoon, naghihinagpis ang aming mga kaluluwa. Iligtas mo kami sa kabulukang ito. Iligtas mo kami sa aming pagkamakasalanan. Iligtas mo kami sa aming mga karumihan, O Diyos. Patawarin mo kami sa lahat naming mga pagsalangsang sa iyo pong kautusan. Mula sa mga bata hanggang sa pinakamatatanda sa iglesia, ipatawad mo nawa, O Diyos, ang aming mga kasalanan, alang-alang lamang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. At nagpapasalamat kami, O Diyos, na bagamat hindi kami karapat-dapat, ay binigyan mo kami ng karapatan na makadako sa inyo pong bahay panalanginan. Bilang isang kapulungan ng mga banal, ay binigyan mo kami ng karapatan na makapagpulong at makapagbigay ng papuri sa iyo. Bagamat kami ay makikinabang sa aming pagpupuri sa iyo, ngunit ang pinakadahilan ng aming pagsasama-sama ay makapagbigay kami ng pasasalamat sa iyo. Sapagkat bilang inyo pong mga iniligtas, ang aming buhay ay makapagpasalamat na sa iyo bawat segundo ng aming buhay, lalo na sa aming official worship services. Kalugdan niyo nawa, O Diyos, ang aming pananalangin, pag-aawitan ng salmo, aming pangangaral, at maging ang aming pagbibigay. Kalugdan mo ang bawat elemento ng panambaang ito. At huwag nawang mawaglit sa aming mga puso ang Espiritu Santo at ang pananahan ng Kanyang salita. Dalangin namin na ang makita namin sa aming kalagitnaan ay ang aming Panginoong Kristo, maging sa pamamahala ng mga elder, pangangaral ng pastor, at maging sa pagbibigay ng habag ng aming dikon.
At dalangin din namin ang aming mga Bible study at maging ang aming mga fellowship, maging ang aming magaganap sa August 20, ay inyo po itong kalugdan at gamitin ito para sa ikatitibay pa ng inyo pong mga banal sa aming iglesia dito sa Bulacan. At maging ang aming ginagawang mga katekismo at essentials at iba pang mga gawaing spiritual para sa ikatitibay pa ng aming mga pananampalataya. At gayon din, O Diyos, alalahanin mong aming mga kapatid na ngayon ay hindi nakasamba at nakadalo dahil sa iba't ibang kadahilanan. At nawa, O Diyos, bigyan nyo rin ng pagsisisi ang aming mga kapatid na ngayon ay mababa ang kanilang pagtingin sa araw ng Sabat, na hindi nila ito nabibigyan ng importansya dahil sa iba't ibang kadahilanan at hindi sila nakakadalo. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan nyo sila ng masidhing pagnanais at pagmamahal sa araw ng Sabat, sapagkat ang araw ng Sabat ay kapahingahan ng aming kaluluwa at patikim ng walang hanggang Sabat. Pagpalain nawa, O Diyos, ang aming mga kapatid na ngayon ay nakikinig sa online, lalo na ang aming mga kapatid na nagdaraos ng kanilang panambahan sa Laguna at maging ang aming mga kapatid sa Amerika at Singapore ay huwag ninawa silang kalimutan sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 391. Psalter 391, reliance and supplication. At ito ang sabi sa verse 3. Thou art my God, to thee I pray, teach me thy will to heed, and in the right and perfect way may thy good spirit lead. Ito ay versification ng Psalm 143. Awitin natin ang lahat ng stanza. Eastern sky, O Lord, thy mercy show. On thee alone my hope relies. Let me thy kindness know. Give me the way that I should go. I give my soul to thee, for refuge from my full of woe. To thee, O Lord, I plead. Thou art my God, to thee I pray. Teach me thy will to heed, and in the right and perfect way may thy good spirit lead. For thy name's sake, O gracious Lord, revive my soul and bless, and in thy faithfulness and love, redeem me from distress. Bako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 12. Babasahin natin mula verse 1 hanggang 11. 1 Corinthians chapter 12 verses 1 hanggang 11.
Unang Korinto, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 11. Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay binigay sa pamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. At sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba'y pananampalataya sa pamagitan ng gayunding Espiritu. At sa iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa pamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. At ito ang ating pagtuunan ng pansin in connection sa ating Lord's Day 20, yung verse 11. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism Lord's Day 20 na ang translation nito ay nasa ating bulletin na ating pinost sa chat at doon sa ating FB page. Lord's Day 20, Heidelberg Catechism. Question and answer 53. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Espiritu Santo? Sagot, una, na siya ay tunay at kapwa walang hanggang Diyos, kasama ng Ama at ng Anak. Ikalawa, na pinagkaloob din siya sa akin upang sa pamagitan ng tunay na pananampalataya, gawin niya ako na kabahagi ni Kristo at sa lahat niyang mga pakinabang, upang ipanatag niya ako at manahan siya sa akin magpakailan man. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang gawain ng ating kaligtasan ay gawain ng iisang Diyos at ang nag-iisang Diyos na ito ay nabubuhay sa tatlong persona. Ang lahat ng ating kaligtasan ay gawain ngayon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bagamat ito ay gawain ng nag-iisang Diyos, pero merong kanya-kanyang gawain ang mga personang ito, na gawain ng nag-iisa at tunay na Diyos. Ang Ama ang siyang naghirang at nagbigay sa Anak na mga ililigtas niya sa takdang panahon. Siya ang nagbigay ng mga hinirang sa kanyang anak upang sa takdang panahon ay magsasakatawang tao ang anak at siya ang ipapako sa krus at mamamatay sa mga hinirang na ibinigay ng Ama sa kanya. At ang anak, alinsunod sa kalooban ng Ama, ay isa sa katuparan naman ng anak, ang kaligtasan na ipinanukala ng Ama buhat pa sa walang pasimula. Mamamatay lamang si Kristo doon lamang sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Hindi dapat sila nagsasalungatan sa isa't isa. Hindi maaari na ang Ama ay ibinigay ang mga elect kay Christ, tapos si Kristo mamamatay para sa lahat ng tao, na para bang ang kanyang death ay available para sa lahat ng tao. O ang kalooban ng Ama ay particular, ang gagawin ng anak na redemption ay particular din, para lamang sa mga hinirang. At narito naman ngayon ng Espiritu Santo, na lahat ng kalooban ng Ama at ang ginawa ng anak ay i-a-apply ngayon ng Espiritu Santo bilang Espiritu ni Kristo at tatawagin niya ang bawat hinirang na iniligtas ni Kristo sa takdang panahon.
Ang lahat ng ating gawain, mga minamahal, ay gawain na nag-iisa at tunay na Diyos. At ang gawain ito ay resulta ng fellowship ng Diyos sa kanyang sarili. Bilang ang Ama ay minamahal ang anak, at ang anak ay minamahal ang Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang lahat ngayon ng gawain na nag-iisang Diyos ay bunga ng kanyang pakikisama o fellowship sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung redemption na ginawa ng Panginoon, yung kaligtasan na meron ka ngayon, yan ay bunga ng pagmamahalan ng tatlong persona. Hindi yan muna bunga ng pag-ibig niya sa'yo. Yan ay bunga muna na minahal ng Diyos ang kanyang sarili. Ang Diyos ay pag-ibig. Minahal ng Ama ang anak, minahal ng anak ang Ama, sa pamagitan ng pakikisama at buklod ng pag-ibig ng Espiritu Santo. At ang punto ngayon ng Heidelberg Catechism Lord's Day 20 ay ang persona at mga gawa ng Espiritu Santo, and particularly bilang Espiritu ni Kristo. Hindi lamang bilang pangatlong persona, kundi bilang kaloob na Espiritu kay Kristo. At ang Espiritu Santo na ito ay naging Espiritu ni Kristo, at yun ngayon ang siyang ibinabahagi sa lahat ng mga hinirang at sa lahat ng mga nasa loob ng kanyang tipan ng pakikisama o fellowship. Linggo-linggo natin kino-confess, I believe in the Holy Spirit. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo o sa banal na Espiritu. Ang tanong ng katekismo ay kung nauunawaan mo ba ito. Ang punto ng katekismo ay kung meron ka bang understanding, kung meron ka ba talagang pagkaunawa sa sinasambit ng bibig mo. Dahil yung bawat sinasambit ng ating bibig ay nagmumula dapat sa ating puso at ayon sa pagkaunawa ng ating isipan. Yung sinasambit ng ating bibig ay merong content, merong laman, merong understanding, merong knowledge, merong karunungan. Hindi maaari na yung namumutawi sa ating bibig ay walang karunungan. Dahil kahit ang mga hangal ay merong confession. Ang sabi ng mga hangal, walang Diyos. Pero sabi ng mga hinirang, sabi ng mga mananampalataya, merong Diyos. At alinsunod sa ating confession, ang Diyos na ito ay nabubuhay sa tatlong persona. At kapag binabanggit natin na tayo ay sumasampalataya sa banal na Espiritu, ang sinasambit natin ay totoong merong banal na Espiritu na nag-e-exist. Kung paano ang Ama ang Diyos, ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos din. Hindi sila nag-aagawan ng kamahalan, hindi sila nag-aagawan ng kapangyarihan, pantay-pantay ang tatlong ito. At particularly, ang ating punto sa umagang ito ay ang patungkol sa Espiritu ni Kristo. Ang tema natin sa umagang ito, ang Espiritu ni Kristo. Una, ang kinakailangang paniniwala o belief. Pangalawa, ang kanyang pagka-Diyos. Pangatlo, ang kanyang gawain. Ang Espiritu ni Kristo, ang kinakailangang paniniwala o necessary belief. Ang kanyang pagka-Diyos o ang kanyang divinity. And pangatlo, ang kanyang gawain. Ang sabi sa ating teksto kanina, supporting verse sa chapter 12, verse 11, ang lahat ng ito ay pinapakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Nung binanggit ni Pablo ang iba't ibang kaloob ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia, at ito ay nagmula sa krus ng Kalbaryo nung namatay ang Panginoong Kristo at nung siya ay itinaas ng Panginoon at siya ay nilagay sa kaluwalhatiang walang hanggan at tinamo niya ngayon ang lahat ng kaloob. At ang pinaka-mainam na kaloob ng Diyos sa ating Panginoong Kristo bilang kanyang pagtatagumpay sa kanyang kalooban na kanyang ginawa sa sanlibutan alang-alang sa kaligtasan ng kanyang bayan, ang pinaka-mainam na kaloob ng Diyos sa ating Panginoong Kristo ay ang mismong Espiritu Santo.
At ang Espiritu Santong ito ay naging Espiritu ni Kristo at siya ngayon ipinamamahagi sa bawat hinirang ng Panginoon ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Sabi ni Pablo, merong mga iba't ibang kaloob. At ang napakaganda ng sinabi ni Pablo, ang mga kaloob na ito ay hindi nakadepende sa kalooban ng tao. Hindi nakadepende sa kalooban ng tao kung gusto niya maging preacher. Hindi nakadepende sa kalooban ng tao kung gusto niya maging apostol, maging propeta, maging magkaroon ng kapangyarihan, magpagaling, o makapagsalita ng mga iba't ibang wika at makapag-interpret ng mga iba't ibang wika. Ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay hindi ayon sa kalooban ng tao. Ito ay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. At sabi ni Pablo, ang lahat ng ito, lahat ng kaloob na ito, ay pinakikilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Maraming mga naniniwala kasi na ang Espiritu ay manifestation lang ng iisang personang Diyos. Ang tawag dito ay modalistic monarchianism. Merong iisang persona, hindi tatlong persona, iisang persona, pero nagmamanifest siya sa tatlong manifestation. Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yung tatlong ito ay hindi pantay-pantay. Merong iisang dakila, yung iisang persona, at yung iba ay subordinate. Yung anak ay nasa ilalim ng ama, kaya siya tinawag ng monarchianism, merong estado ng taas, ng baba, at kung paanong pagkakasunod-sunod ng kapangyarihan. Ang ama ang pinakamataas, anak, at Espiritu Santo. At karaniwan na ipinapaliwanag ng mga kultong ito, ng mga ibang nag-aangking mga Kristiyano, ay ang Espiritu Santo ay hangin lang. Kasi nga sa Hebreo, ang salitang Espiritu ay nangangahulugang hangin. Nung tayo ay hiningahan ng hininga ng buhay, yun ay Espiritu. Ang sabi nila, ang Espiritu daw ay puwersa lang. Kasi nga, nung ibinaba ang Espiritu Santo, ay umihip ang napakalakas na hangin at narinig ito ng mga mananampalataya. Na parang dumadagundong na hangin, umiihip ng napakalakas, at ito ay galaw ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng marami nag-aangking Kristiyano, ang Espiritu daw ay puwersa lang o hangin. Ngunit gusto natin tindigan sa umagang ito, at yun ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, na ang Espiritu Santo ay hindi hangin. Hindi lamang siya hangin. Hindi lamang siya puwersa na galing sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay merong persona, personality, meron siyang kalooban, at ang sabi nga sa teksto, na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Ang isang hangin o isang puwersa ay walang sariling kapasyahan. Ang isang hangin o puwersa ay walang personality. Hindi maaari ng Espiritong ito ay gumagalaw lamang ayon sa pagkumpas ng Diyos. Hindi. Ang Espiritong ito, ang Espiritu Santo, ay gumagalaw ayon sa sarili niyang kalooban. Isa siyang Diyos, kapantay ng Ama at kapantay ng Anak. Kung paano ang Ama ay Diyos, ganun din ang Espiritu Santo. Kung paano ang Anak ay Diyos, ganun din ang Espiritu Santo. At inihingi ngayon ng ating confession ng Heidelberg Catechism ang patungkol sa iyong confession o kapahayagan, patungkol sa iyong paniniwala, patungkol sa Espiritong ito. Tayo ba ay sumasang-ayon ng Espiritu Santo na mariing itinuturo ng New Testament o maging sa Old Testament ng Espiritong ito, Espiritu ng Diyos, ay espiritu ng mga ibang relihiyon na sinasabi nila na ang Espiritu Santo ay hangin lang o puwersa. O ang espiritong ito na tinuturo ng New and Old Testament ay espiritu ng iglesia. Na ang espiritu ng iglesyang ito ay Diyos
at soberanong Diyos. Kagaya ng tinuturo ni Apostol Pablo na siya ay merong sariling kapasyahan. Kailangan kasi maipaliwanag sa atin na yung linggo-linggo nating nire-recite na Apostles' Creed ay nauunawaan ba talaga natin? O baka meron tayong kaisipan na ang Espiritu Santo ay mas mababa kaysa sa Ama o sa Anak. Kasi maaari tayo magkaroon ng ganung tendency dahil sa New Testament ay hindi gaanong namamagnify ang Espiritu Santo. At yun talaga ang trabaho ng Espiritu Santo. Dahil sabi ng Panginoong Kristo, ipapahayag ko o ipapadala ko ang tagapagpanatag, ang comforter bilang espiritu ng katotohanan, at ang description ng Panginoong Kristo sa kanyang gawain, ipapahayag ng espiritong ito, ako. Kaya hindi nakapagtataka na sa buong Biblia ang namamagnify ang ating Panginoong Kristo. Dahil ang gawain ng Espiritu Santo ay hindi itaas ang kanyang sarili, hindi i-focus ng church sa kanyang sarili, sa kanyang mga gawa, kundi sa gawa ng Panginoong Kristo, sapagkat ang Panginoong Kristo ay tinalagang kapahayagan ng Diyos. Kaya kung meron man sa atin na kahit kakaunting maling conception patungkol sa Espiritu Santo, na ang Espiritu Santo ay mas mababa sa Anak o mas mababa sa Ama, o ang Espiritu Santo ay parang puwersa lang, ito ay hindi tama at ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. At sabi ng ating Athanasian Creed, napakaganda ng sinabi ng ating Athanasian Creed, na kung sino mang maliligtas, kinakailangan na siya ay sumasampalataya sa Catholic faith o yung pananampalatayang laganap. Kung ano yung sinasampalatayanan ng mga iglesia, kung ano yung sinasampalatayanan ng hindi nakikitang iglesia, na ang nilalaman nito, ang member nito ay puro mga hinirang ng Panginoon. At ang mga hinirang nito, ang confession nila, ay meron silang confession na sila ay sumasampalataya sa isang Diyos. At sabi ng Athanasian Creed, walang sino man ang maliligtas, malibang siya ay sumasampalataya na ang Diyos ay nabubuhay sa tatlong persona. Kapag sinabi na dapat ikaw ay sumasampalataya sa iisang Diyos na nabubuhay sa tatlong persona, ang ibig sabihin nito, ang Espiritu ay kapantay ng Ama at kapantay ng Anak. Tayo ay sumasampalataya sa Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi ka pwedeng sumampalataya sa puwersa o hangin o kahit sa tao lang. Ikaw ay sasampalataya sa Diyos lamang. Isang kalapastanganan sa Diyos. Kung ikaw ay sumasamba at sumasampalataya sa puwersa lamang o sa hangin lamang. Ang totoo, lahat ng ating paggalaw sa sanlibutan, yan ay resulta lamang ng Espiritu Santo. Yan ay galaw ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos na ito ay buhay. Sapagkat sa orihinal, ang Espiritu ay hininga o buhay. Ang bawat paggalaw sa sanlibutan, ang bawat paggalaw sa buong kalangitan, ang umiiral diyan ay ang Espiritu ni Kristo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya isang kalapastanganan para sa ating mga Kristiyano, na ang Espiritu na ito ay ibinababa natin to the point na ang Espiritu ay isa lamang puwersa at hindi kapantay ng Ama at ng Anak. Ngunit salamat na lang sa Diyos dahil sa buong kasaysayan ng Iglesia ay minagaling ng Diyos na i-refine o tabasin yung mga maling conception na ito at ma-refine ang ating doktrina ng Trinity at maipagdiinan sa atin sa buong kasaysayan na ang Diyos ay nabubuhay sa tatlong persona at ang Espiritu ay mula sa Ama at mula sa Anak, at bilang siya ay mula sa Ama at mula sa Anak, siya ay kapantay din ng Ama at ng Anak. Mas naunawaan natin na ang Espiritu na ito na tinutukoy ng Heidelberg Catechism ay kapantay ng Diyos. Ito ang sabi ng sagot. Ito yung pinakaunang sagot ng Heidelberg Catechism.
patungkol sa Espiritu. Una, na siya ay tunay at kapwa walang hanggang Diyos, kasama ng Ama at ng Anak. Napakasimple lang. Napakasimple lang ng ating confession. Unang pinagdiinan yung divinity ng Espiritu Santo. Siya ay kasama ng Anak at ng Ama. Kapwa tunay at kapwa walang hanggang Diyos. Kung paano ang Ama at Anak ay walang kamatayan at walang pasimula at walang katapusan, ganun din ang Espiritu Santo. At ang kanyang pagka-Diyos ay dinetalye ng Heidelberg Catechism na binanggit ang Ama at Anak upang ipaliwanag sa atin na ang pagiging Diyos ng Espiritu Santo, ito ay nabubuhay sa isang covenant of fellowship. Kung paano binanggit ang Ama at Anak, hindi makukumpleto ang Diyos kung wala yung isang persona. Sapagkat yung nature ng Diyos, yung essence ng Diyos bilang divine, bilang Diyos, ay tatlo ang kanyang persona. Kasi ang Diyos ay isang pamilya. Siya ang pinakamataas na kahulugan ng pamilya. Siya ang pinakamataas na kahulugan ng fellowship at paikipagkaibigan. Sapagkat buhat pa sa walang pasimula, ang Diyos ay isa ng pamilya. Mayroong Ama, Anak, at Espiritu. Kaya nung binanggit ang Ama at Anak, ang pinapaliwanag sa atin ng katekismo, ang Diyos na ito, ang Espiritu ng Diyos, ay siyang buklod ng pakikisama sa loob ng nag-iisang Diyos. Kaya bago natin unawain na ang Espiritu ay mula kay Kristo at pinagkaloob kay Kristo at sa pamagitan ni Kristo ay pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo bilang Espiritu ni Kristo, kailangan muna natin maunawaan na nung tayo ay pinaghukpong ng Espiritu Santo sa ating Panginoong Kristo at nagkaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoong Kristo, ito ay bunga muna ng pagiging tipan ng pakikisama ng Diyos. Kaya pala nagbunga ang gawa ng Espiritu sa atin na tayo ay nagkaroon ng pakikisama sa ating Panginoong Kristo dahil una ang Diyos ay Diyos ng tipan. Siya ay merong pakikisama sa kanyang sarili. At lahat ng ito na ginagawa ng Espiritu Santo ay kapahayagan lamang na nag-iisang Diyos kung saan sa kanyang sarili ay meron siyang pakikisama. At essential sa kanyang work, mahalaga sa kanyang mga gawain, kung ano siya bilang Diyos, ay yun din ang kanyang ipapakita sa kanyang iglesia. Kung tayo ay merong pakikisama sa Diyos, yun lamang ay resulta o manifestation na ang Diyos ay Diyos ng pakikisama o ng tipan. Yun ang dapat natin maunawaan muna. Kaya binanggit ng Heidelberg Catechism, siya ay kapwa walang hanggan at tunay na Diyos kasama ng Ama at ng Anak. Hindi sinabi na kapantay ng Ama o kapantay ng Anak kasi given na yun. Talagang kapantay ng Espiritu Santo ang Ama at kapantay ng Espiritu Santo ang Anak. Ang sabi, kasama ng Ama, kasama ng Anak. Ang salitang ginamit ay kasama o with. At ito ay nag-i-indicate ng fellowship. Ang Diyos ay fellowship. Ang Diyos ay Diyos ng tipan. Yun yung ating sinasambit sa tuwing araw ng linggo. Hindi lang natin binabanggit ang kanyang divinity, kundi binabanggit natin na ang personang ito ay kasama ng Ama at ng Anak. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng tipan ng pakikisama. At kung ito ay ating confession, ito ay mahalagang sangkap ng ating pananampalataya. At kung binanggit ng Athanasian Creed na ito ay mahalaga sa salvation, ito ngayon ay mahalagang sangkap ng Ebanghelyo. At gaya ng ating pinagdiinan kanina, na ang ating kaligtasan ay gawa ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ito ay mahalagang sangkap at elemento ng ating kaligtasan. Kaya mahalaga sa ating mga reform
na linggo-linggo nating pinapaalala sa ating mga sarili. I believe in the Holy Spirit. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. At mahalaga na ang approach ng Apostles' Creed ay personal. Ako, personally, ay sumasampalataya sa Espiritu Santo. Ako, personally, ay sumasampalataya ng Espiritu Santo ay kasama ng Ama at ng Anak. Hindi nag-aagawa ng kapangyarihan, hindi nag-aagawa ng kaluwalhatian, kapwa tunay at walang hanggang Diyos, kasama ng Ama at ng Anak. At ayon sa ating supporting verse, sa verse 11 ng chapter 12 ng 1 Corinthians, siya ay soberanong Diyos. Kapag sinabi na ayon sa kanyang sariling kapasyahan, ang ibig sabihin nito, ang Diyos, ang Espiritu Santo ay merong sariling free will. Isa lang ang merong free will. Ang Diyos lang. Isa lang ang merong tunay na malayang kalooban. Ang Diyos lang. Kapag sinabi kasing malaya, ang ibig sabihin nito, walang anumang bagay o walang anumang tao ang nag-uudyok sa kalooban na iyon para gawin niya ang isang bagay. O wala siyang inaalalang anumang bagay na para bang kapag ginawa niya ito, ay sasang-ayon ba ang tao o sasang-ayon ba ang kanyang sangnilikha? Walang nagtulak sa kanya at walang nakakaapekto sa kanyang kalooban. Yun ang ibig sabihin ng pagiging sovereign. Yun ang ibig sabihin ng pagiging malaya o pagkakaroon ng free will. Kaya ang tao ay walang free will. Kasi ang tao, buhat sa pool, nung tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, tayo ay nasa alipin na ng kasalanan. Walang kalayaan para sa atin. Hindi tayo free. Lahat ng ating niloloob, kahit yung mga simpleng bagay na ating gusto, ito ay nasa pagkakulong o pagkaalipin sa kasalanan. Ito ay laging ayon sa prinsipyo ng ating kalikasan. Yung pagiging sinner, yung pagiging makasalanan, yun ay laging prinsipyo ng kamatayan. Sapagkat buhat nung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, ang umiiral niya na prinsipyo sa buong sanlibutan, kasama tayo na makasalanan, ay ang prinsipyo ng kamatayan. Sa oras na kainin mo, ang bunga na iyan, mamamatay ka. Kaya imposible na ang tao ay magkaroon ng free will. Kahit pa sabihin ng maraming relihiyon na meron akong kakayanan na piliin ng Diyos. Meron akong kakayanan na piliin kung sino ang sasambahin ko at kung sino ang hindi ko sasambahin. Kahit doon sa pagpili mo na iyon, umiiral pa rin ang kasalanan. Hindi ka free. Ang tunay na free, ang tunay na malaya, ay ang Diyos lamang. At sinabi yun ni Pablo, ang Espiritu ay merong malayang pagpapasya at ibibigay niya ang mga kaloob na ito ayon sa kanyang sariling kapasyahan. Ang sabi ni Pablo, na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu Santo. Isa itong malinaw na indication ng Espiritu Santo ay soberanong Diyos. Kapag sinabi na ang Espiritu ay mayroong sariling kapasyahan, ang unang maiisip ng mga Kristiyano, ang Espiritu ay Diyos. Nararapat sa Espiritu na ito ang lahat ng kapurihan at pagsamba ng bawat nilalang. Kung paano ang Ama siyang may likha ng langit at lupa, kasama ang Espiritu Santo na siyang may likha ng langit at lupa. Ang Espiritu Santo ay nasa ibabaw ng mga tubig. At nung siya ay kumilos, saka nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag. Kapagkat ang Espiritu Santo ang nakakatalos o nakakaunawa, nakakaalam ng buong kapasyahan ng Diyos. At nung siya ay gumalaw sa buong ibabaw ng tubig, ang ibig sabihin, gumagalaw siya ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kahit siya mismo ay Diyos mismo. At nung gumalaw ang Espiritu, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kasi nga, ayon sa sariling kapasyahan ng Diyos, ayon sa sariling kapasyahan ng Espiritu, ay naganap ang mga kalooban ng Diyos.
ayon sa sariling kapasyahan ng Espiritu, minamana natin o tinatanggap natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo o kaloob ng kaligtasan ng Panginoon. At titingnan ninyo ang ating teksto. Ang sabi ni Pablo ay patungkol sa mga pagpapropesiya, patungkol sa mga iba pang kaloob. Hindi ito patungkol sa kaloob ng kaligtasan. Ito ay patungkol sa kung paanong namumuhay ang Diyos, kung paanong nananahan ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia. Hindi ito patungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi ito patungkol sa adoption o pagkukupkop o pag-aampon ng Diyos o pagpapawalang sala ng Diyos. Ito ay patungkol na sa kung paanong namumuhay ang iglesia. Sa kung paano namumuhay ang iglesia sa mga iba't ibang kapanahunan, na iba't iba yung mga gift na binibigay ng Panginoon. Pero sang-ayon sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan, lahat tayo ay tumanggap ng pagkukupkop, lahat tayo ay tumanggap ng katiyakan, lahat ng gift o kaloob ng kaligtasan ay tinanggap natin. Pero sa usapin ng mga kaloob, sa kung paano natin ipapakita ang ating pagpapasalamat sa Panginoon corporately bilang church. Yung iba ay binigyan ng kaloob sa pagpapastor, pagiging elder, pagiging diakono. Yung iba binigyan ng matalinong pag-iisip upang makadiscern. Sabi dito, upang makakilala ng mga espiritu, magkaroon siya ng discernment. Yung iba ay binigyan lamang ng kakaunting pagkilala kakaunting pagkilala sa mga malalalim na doktrina. Iba-iba ang ating gift, iba-iba ang binibigay ng Espiritu Santo. At sabi ni Pablo, ito ay ayon lamang sa kalooban ng Espiritu. Kaya maging mapagpasyensya tayo sa ating mga kapatid na hindi man lamang nila mai-confess ng malinaw at detalyado yung Reformed faith. Kasi baka yun lamang ang kalooban ng Diyos sa kanila. Pero meron silang pananampalataya na binigay sa kanila ng Diyos. Pero sa usapin ng palaliman ng kaalaman, baka hanggang doon lang ang binigay ng Espiritu sa kanya. Maging mapagpasyensya tayo sa ating mga kapatid na nagkakasala. Baka talagang maliit o talagang mababaw lang ang binigay ng Panginoon sa kanila sa usapin ng discernment. Kung paano nila talagang makikita sharply kung ano ang tama o mali. Meron tayong mga kapatid na mahina pagdating sa pagtindig sa katotohanan. Kapag nariyan na ang kasinungalingan, ay natatakot na sila na baka sila mabuwal. Baka yun lang talaga binigay ng Panginoon sa kanila. Pero sa usapin ng kaligtasan, ang mga matatalino man o mga mangmang, malalakas o mga mahihina, pare-parehas tayong nakatanggap ng lahat ng biyaya ng kaligtasan. Lahat ng kaloob ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoong Kristo. Ayon sa sariling kalooban ng Diyos, ng Espiritu Santo. Kasi nga ang punto ng katekismo ay hindi lamang ang pangatlong persona. Ang punto kasi ng katekismo ay yung pangatlong persona na naging Espiritu ni Kristo at ipinamahagi ngayon sa iglesia. Ito ang sabi ng katekismo. Ikalawa, na pinagkaloob din siya, ang Espiritu, sa akin, personally, upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, yung instrumento ng Holy Spirit, ng Espiritu ni Kristo, yung pananampalataya, gawin niya ako na kabahagi ni Kristo at sa lahat ng kanyang mga pakinabang. Ang punto ng katekismo, mainly, ay yung Espiritu ni Kristo na ipinamahagi niya ngayon sa iglesia. Kaya hindi pa tapos ang pagpapaliwanag ng katekismo. Hindi pa natapos ang katekismo na depensahan na ang Espiritu Santo ay kapwa tunay at walang hanggang Diyos kasama ng Ama at ng Anak. Hindi pa tapos ang pagpapaliwanag ng katekismo na sabihin na ang Espiritu Santo ay ang buklod ng pakikisama ng Ama at ng Anak. Hindi ito natapos sa pagiging Diyos ng Espiritu. Sapagkat ang punto ng katekismo, ang Espiritu na ito ay kaloob para sa iyo at para sa akin. Ang Espiritu na ito ay ang pinakamainam na kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia. Dahil ang ibig sabihin ng Espiritu, mga minamahal,
ay buhay. Natagpuan tayo ng Panginoon na bugbog at patay sa kasalanan. Nung dumating ang Espiritu, ito ay naging Espiritu ng buhay. Binuhay nito ang ating kaluluwa at nakita natin si Kristo bilang kaligtasan ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Kung paano ang buong sangnilikha ay walang buhay at walang anyo dati, nung kumilos ang Espiritu Santo, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kung paano natagpuan niya ang kanyang iglesia na walang buhay at bugbog ng kasalanan. Kumilos ang Espiritu Santo at ang sabi niya, narito si Kristo ang iyong buhay. Ito ang pinakamainam na kaloob sa atin ng mga Kristiyano, ang Espiritu mismo ni Kristo. Wala na tayong ibang ihilingin pa sa Panginoon, malibang ipagkaloob niya sa atin ng Espiritu Santo. At dadaloy na ang lahat ng kaloob sa bayan ng Diyos. Ang mga propesiya, ang mga pamamahala at pamamahagi o maging ang mga pagbubuklod bilang tayo ay nasa fellowship ng isang church, lahat ng yan ay aagos malibang kumilos muna ang Espiritu Santo. Malibang kumilos ang Espiritu Santo, ang Bibliyang ito ay walang buhay para sa atin. Kinasiyan ito ng Espiritu Santo upang ang salita ng Diyos ay maging buhay para sa iyo. Kinasiyan ito ng Espiritu Santo upang magkaroon ng authority ang bawat salitang namumutawi sa pastor. Kinasiyan ito ng Espiritu Santo upang sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos ay makinabang ka sa bawat salitang namumutawi sa bibig mismo ni Kristo. Malibang kumilos ng Espiritu Santo, mga minamahal, malibang ipagkaloob sa atin ng Espiritu Santo, kahit ang salitang ito, walang pakinabang para sa iyo. Ngunit dahil pinagkaloob sa atin ng Espiritu, ang lahat ng bagay, tagumpay man o pagkalugmok sa kasalanan, o ang pagkabigo, o maging ang bawat pighati, ang bawat kapagsubukan at tukso, lahat ng yan ay naging biyaya para sa atin, maging kamatayan at libingan, dahil sa Espiritu ni Kristo. Dahil una tigit sa lahat, nung binuhay ka ng Panginoon, hindi ka na namatay. Nanatili kang buhay. Sapagkat bakit? Ganito ang ginawa ng Espiritu. Si Kristo na buhay, pinaghukpong sa iglesia, at ngayon ang iglesia ay naging isa kay Kristo. Kung paanong si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, ganun din ang kanyang mga hinirang. Mananatiling buhay ang kanyang mga hinirang hanggang sa kauli-uliang panahon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Bagamat mamamatay tayo, bagamat mamamatay ang ating pisikal na pangatawan, ngunit mananatili tayong buhay. Dahil una tigit sa lahat, pinasimulan na ng Espiritu Santo ang kanyang gawain. Binuhay ang ating kaluluwa, at lahat ng mga binuhay ang kaluluwa ay mananatiling buhay. Isa ngayon sa ating confession, nung tayo ay naging kabahagi ni Kristo, nung binabanggit mo na tayo ay sumasampalataya sa Espiritu Santo, kabilang sa ating sinasampalatayanan na tayo ay naging kabahagi ni Kristo. At yung confession na ito, na tayo ay naging kabahagi ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito ay confession ng mga hinirang na merong lubos na kapanatagan, na habang wala pa ang kanyang Panginoon, tayo ay mananatili pa rin kabahagi ng Panginoong Kristo. Nababalik ang Panginoong Kristo hindi upang hatulan ako, sapagkat hindi niya pwedeng hatulan ng sarili niyang gawa na nasa atin. Babalik ang Panginoong Kristo upang yung sinimula ng Espiritu Santo na gawin ay tatapusin ng Panginoon. Hindi niya wawasakin ng kanyang sariling gawa. Yan napakagandang sinabi ng katekismo, na ipinagkaloob din siya sa akin upang sa pamagitan ng tunay na pananampalataya, gawin niya ako na kabahagi ni Kristo at sa lahat ng kanyang mga pakinabang. Na kung paano ang isang puno ay naroon ang lahat ng sustansya, tayo na patay na sanga, inihugpong sa puno na iyon, sa pamagitan ng pananampalataya, lahat ngayon ng dagta at sustansya na meron sa buhay na puno na iyon ay tatamuhin ng lahat ng sanga na kanyang inihugpong sa kanya. At ang naghugpong doon, hindi tayo. Hindi dahil sumampalataya ka at nagsisi ka ng kasalanan.
Ang naghugtong sa iyo sa ating Panginoong Kristo ay ang Espiritu mismo ng Diyos, ang Espiritu Santo. At ang instrumento na kanyang ginamit ay ang pananampalataya. Upang ang lahat ng buhay na nagmumula sa ugat ng Panginoong Kristo ay dumaloy hanggang sa lahat ng mga hinirang. At ang bunga nito, ang resulta, ang manifestation ng life o ng buhay na totoo nga na ang mga hinirang ay buhay na, ay lahat ng mga bunga at kaloob ng mabuting puno na ito. Kapagkat sabi ng katekismo, hindi lamang tayo naging kabahagi, tayo ay tumanggap din ng lahat ng pakinabang. Nung tayo ay tumanggap ng lahat ng pakinabang, lahat ng mga mabubuting bagay ay nangyayari ngayon sa atin. Kabilang ang pagsampalataya, kabilang ang pagsisisi ng kasalanan, kabilang ang mga mabubuting gawa. Lahat ng ito ay mga mabubuting bunga mismo ng Diyos sa atin. Hindi mo bunga yun. Yun ay bunga ni Kristo sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At tinitiyak tayo ng Espiritu habang naunawaan natin ang kanyang salita. Sumasaksi ang Espiritu Santo sa pamagitan ng ating espiritu o kaluluwa na tayo nga ay kabahagi at pinapanatag niya ang ating mga puso. So tuwing tayo ay nagkakasala, ang totoo ang Espiritu Santo mismo ang siyang nananalangin para sa atin. Hindi tinatanggal ng Espiritu ang kapanatagan na nasa ating puso. Bagamat dahil sa ating kasalanan, minsan nabubulagan tayo ng ating kasalanan. At minsan naiisip natin na hindi na tayo mahal ng Diyos at hindi na tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngunit yung bunga at gawa ng Espiritu ay hindi nawala sa atin. Nananahan si Kristo sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At mananatili yun kahit nasa daan ka man ng kasalanan o nasa daan ka ng buhay. Hindi mawawala yun. At ang patunay na hindi nawala yun, ang bawat hinirang na nasa daan ng kasalanan, pagkatapos na sila'y buhayin ng Panginoon, ibabalik muli sila sa daan ng buhay. Ibabalik muli sila sa pagsisisi at ito ay gawa mismo ng Diyos sa atin. Tayo ay binibigyan lagi ng kapanatagan na tayo ay kabahagi ng Panginoong Kristo bilang ang Espiritong ito ay nananahan sa atin. At ang bunga lagi ng pananahan ng Espiritu sa atin, alam niyo kung ano? Nakikilala natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Kristo, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. At hindi natural para sa atin yun bilang mga makasalanan. Nakikilala natin ang tinig ng Panginoong Kristo kasi una't higit sa lahat, ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ang kinikilala lamang ng Diyos ay ang sarili niyang tinig. Kaya ka nagsisi ng kasalanan. Kaya ka sumampalataya sa Panginoon. Kaya merong mga mabubuting gawa. Kasi una't higit sa lahat, ang Espiritu Santo ay nakikilala ang kanyang sarili mismong gawa. Kaya mga minamahal, nawa'y panatag ng Panginoon, ang Diyos, ang ating mga sarili, na bagamat tayo ay nasa gitna ng kamatayan at nasa gitna pa rin ng kapighatian, ay magkaroon ka ng kapanatagan na tayo ay kabahagi ni Kristo alang-alang lamang sa gawa ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Amen. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong mga gawa sa amin, lalo na sa pangaral ng Ebanghelyo. Salamat sa inyo pong pagpapaliwanag ng magandang Ebanghelyong ito, alang-alang sa aming mga kaluluwa at alang-alang sa aming mga namimighating mga puso. Ipanatag ninawa po kami, O Diyos, pagkaloob ninawa sa amin ang pakikisama ng Espiritu at ang kanyang paggalaw sa aming mga puso upang hindi kami mawaglit sa kapanatagang minsang pinagkaloob po ninyo sa inyo po mga banal. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob po tayo bilang pagpapasalamat sa Panginoon para sa ating General Fund at Mission Fund. General and Mission Fund.
Awitin natin ang Psalter 222. Psalter 222. A summons to joyful worship. Awitin natin ang stanza 1, 2, and 3. Stanzas 1, 2, and 3 ng Psalter 222. Ito ay versification ng Psalm 81. In our Father's God rejoicing, all your noblest music bring. And the trumpet call resounding, these are rest, so they proclaim. By our Father's God appointed, men from bondage Israel came. By thy godly hope thy burdens, when thou call, let setting free. Rolling in the thirsty desert, in the thunder answer thee. Son, eternal King of kings, only is omnipotent, performing wondrous things. Bless His great and glorious name, forevermore. Amen. And let His glory fill the earth, from shore to shore. Amen. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Ang ating second service ay 10:30. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day.